Breaking news, mga kababayan. Huli sa akto ang monster ship ng China. At isa pa, nagpapakawala pa ng underwater drone sa ating karagatan. So, ito matindi Matindi talaga itong ginagawa ng China no sa ating teritoryo no. Talagang wala silang respeto no. So, ito ang ating bibigyan ng reaction video komentaryo, suggestion, criticism at kung ano man inyong mga saloobin dyan, pwede rin naman kayo mag-comments dyan mga kababayan. Okay, so kung bago pa lang sa aking channel mga kababayan please huwag niyong kalilimutan mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel nang sa ganun maipagpatuloy pa natin ang ating yung mga ganitong video no. And also please don't forget to subscribe kay Summit Media Philippines. So sa kanya itong video na to na ating bibigyan ng reaction video. Kasi ito yung maiinit na balita no. Diba mga guys? Ito yung maiinit na balita talaga sa West Philippine Sea na talagang nakakaano talaga Para nakakabwisit talaga tong mga China no, di ba? So ulitin ko ulit. Please don't forget to subscribe and like our YouTube channel. Okay, umpisa na natin. Ang Malacanang ay nagpayag hapon ng pagkabahala sa pagkakaroon ng inilarawan nila bilang isang monster ship ng China sa labas ng lalawigan ng Zambales na pasok naman sa exclusive economic zone ng bansa. Kahit na ito ay nagbigay ng katiyakan na ang pinakabagong panghimasok sa West Philippine Sea ay patuloy na hinamon ng mga ito. Ang barko ng China Coast Guard na unang nakita noon sa baybayin ng Capunes Island sa Zambales ay nilagyan ng mga anti-aircraft gun at fuel storage capacities at mas malaki kaysa sa US Navy destroyer ayon sa ulat ng payagan ng Bloomberg. At ang nakakabahala pa dito ay patuloy itong nagpapakawala ng mga underwater drone sa loob ng karagatan ng Pilipinas na tila walang nagagawa ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at BFARD na parang hanggang sa tingin na lang ang mga ito sa kabila ng harap-harapan na pinagluloko ng mga Chino. Tingnan nyo naman mga kababayan tingnan naman. Malaya ang mga China no, ang mga China vessels sa mga China Coast Guard no. Malaya nilang nagagawa ang kanilang mga gustong gawin sa ating mismong teritoryong karagatan Tingnan niyo naman. Tapos itong mga mga kinaukulan, mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy, kung ano man mga dapat yung may yung may concern diyan sa West Philippine Sea. Tingnan niyo na Tingnan niyo naman. Diba nakatingin lang talaga, nagbabantay. Naka-monitor nga sila pala nagbabantay. So ayun talaga ang ginagawa no. So talagang napaka-unfair. Parang ganun ba? Hindi katulad ng 'di ba, nababalitaan natin sa mga ibang bansa. Pag may mga intruder na ganyan, 'di ba? Katulad sa Brunei, sa Malaysia, Thailand, 'di ba? Sa Vietnam, 'di ba? Nababalitaan natin na talagang binubugaw nila yung mga Chinese vessels. Diba? Samantalang pagdating dito sa Pilipinas, tingnan niyo naman nakatingin lang talaga. Nakatingin lang talaga ang ating mga kinaukulan diyan no. Hanggang monitor lang ba, hanggang bumubuntot-buntot lang talaga no. Kaya nga nakakainis na nakakabuwisit lang talaga. Dagdag pa rito, nagpaparamdam ang China na wala ng balak pang tanggalin ang kanilang barko sa loob ng karagatan at exclusive economic zone ng Pilipinas dahil maraming beses na nilang china-challenge ang pamunuan ng sandatahan lakas ng Pilipinas pero walang ginagawang aksyon ng mga ito para pigilan ang kanilang ninanais mangimasok sa loob ng karagatan ng Pilipinas na walang may pumipigil o pumahad lang sa kanilang mga ginagawa. Samantala, oo nga naman, di ba no? Malaya talaga ng ginagawa ng mga China yung kanilang gustuhin sa ating nasasakupan na karagatan no, lalong-lalo na sa West Philippines. Kasi nga, 'di ba? Wala naman talagang pumipigil sa kanila 'di ba? Kahit sa mga balita, walang pumipigil sa kanila na gawin nila ang gusto nila mismo dito sa karagatan natin, mismo sa malapit mismo sa kalupaan ng Pilipinas, so 'di ba? So, kaya nga ayun ang pinakamalakas na mambuli. Talagang wala talagang ginagawa as in
yung talagang walang ginagawa, no? Ang ano, ang ating mga kinaukulan diyan na namamala sa West Philippine Sea, ba? Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng hingan ng reaksyon sa presensya ng napakalaking barko ng China sa West Philippine Sea. We view it with concern. So far, we had been challenging the presence of that monster ship. Our Coast Guard has always been very alert in following the presence of that monster ship. It keeps appearing and it is within our exclusive economic zone, so it is being challenged. Ayon kay Bersamin, ang pinakamalagang gagawin na lamang sa ngayon ay maghain ng protesta o demarche ang Pilipinas laban sa mga panghihimasok sa West Philippine Sea. Ang isang Vice Ministerial Level Conference ay salit-salit na itinaraos ng Maynila at Beijing. Ayun natin yan naman sabi ni Lucas Bersamin na magprotesta na lamang daw, sabi. Magprotesta na lamang, nako. So mula nung naupo si Bongbong Marcos, so ilang daan ng protesta ang pinapadala sa China, no. So pero wala naman nangyayari, 'di ba, mga kababayan, no, 'di ba? Wala naman nangyayari, di naman talaga pinapakinggan o ini-ignore lang, no. Ini-ignore lang ng China yung mga yung mga ganyan mga protesta na yan. Tingnan niyo, no, 'di ba? Nahalataan niyo naman Tsaka talagang hindi nila itong mga China, wala talaga silang kinatatakutan, no. Hindi sila natatakot sa Pilipinas. Kasi nga kasi 'di ba, ang ating military, napaka-weak. Ganun parang napaka-weak, no. Talagang kayang-kaya tayong durugin ng China. Kasi nga binuburi talaga kaya nga tayo siguro ginaganyan. Kasi alam nila na wala tayong kakayahan na ipagtanggol ang ating teritoryo. So talagang ewan natin, no, sa ating mga sa kinaukulan, no. Marami naman tayong mga allied forces, pero ewan natin. So pwede rin naman kayo mag-comments dyan, mga kababayan. Upang tugunan ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa sa mga pinagkaagawang mahula isla sa Spratly Island. Pero sinasabi ng ilang mga eksperto na tigilan na ng Pilipinas ang panunuyo at pakikiusap sa Beijing dahil bingi na ang mga ito. Yes. Mga pag-uusapan ay ang mga issue sa South China Sea at kahit anong part ang mangyayari, disidido ang China na kamkamin lahat ng mga karagatan at isla na nasasakupan ng kanilang 10-dash line. Mas matigid umano. Yes, talagang matigas ang China, no. Sa nakikita ko sa ngayon, no, 'di ba? Maski kayo, mga kababayan, no. Sa nakikita nyo, talagang matigas ang China sa sa kanilang pagkaka-claim sa South China Sea or sa West Philippine Sea na 10-dash line o 9-dash line ba 'yon? Talagang pinanghahawakan nila yung 9-dash line nila na yung 9-dash line na yun, pasok naman sa ating exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ayun, yung kanilang kiniklaim wala naman sa international law. Kumbaga fake, kumbaga imagination ng China. Pero ginigit pa rin ng China, no. Talagang napaka netong mga China na napakagaman, di ba? Napagtuunan na ng pansin ng Maynila ang pagpapalakas ng sandatan lakas upang hindi magawa ng China na maliitin ang kakayanan nito sa pagdepensa at pagprotekta ng mga karagatan sakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Yes, tama, no. So sa ngayon, no, wala naman talaga tayong kakayahan, no. Palagay ko, no, walang kakayahan tayo na makipagmatigasan sa China, no. So alam naman natin yan, na talagang kulang tayo sa mga military equipment ng mga makabagong armas pandigma. So kaya dapat talaga pagtuunan ng ating pansin ng ating gobyerno yung pagpapalakas ng ating sandatang lakas. Yan. Ayun ang taging paraan na lang. So ang mangyayari ngayon yan, pababayaan na lang na ganyan. Hayaan na lang ng China na umikot-ikot sa ating teritoryo. Gagawin nila ang gusto nila. Parang gano'n na nangyayari, 'di ba, mga kababayan. Ay nako, talagang nakakalungkot lang isipin, no. So okay, no. So hanggang dito na lang tayo, mga kababayan, no.
Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please huwag mong kalilimutan mga guys mga kababayan please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos Okay?